Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbubukas ng ating prayer time. Panginoon, maraming pong salamat sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay dinala niyo sa inyong simbahan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ay dakila sa aming buhay. Maging, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, narito. Ang inyong pag-iingat sa buong linggo. Ang inyong provision, Panginoon, sa bawat sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat kami po ay nakapanalangin sa inyo. Naway inyo pong marinig ang panalangin ng bawat isa. Kami, Panginoon, na ikuin niyo pong karapat-dapat sa inyong harapan. Ito po ang aming panalangin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Scripture reading, Psalm chapter 20, verse 1 to 9. Lord, heal thee in the day trouble, the name of the Lord, the God of Jacob, defend thee, send thee, help me from sanctuary, and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offering, and accept thy burnt sacrifice. Grant thee according to thine own heart, and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will send up our banner, and the Lord fulfill all thy petition. Now know I that the Lord sent his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariot, and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, let the King hear us when we call. Naway pagpalain po tayo sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Tayo po'y pumikit at manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na ito, Lord, na binalik niyo po kami sa bahay-sambahan, Panginoon, para po makasamba po sa inyo, Panginoon. Ganyan din po, Lord, ang mga tatayo po, mamaya po sa pulpito, Panginoon, kayo na po ang magbasbas po sa kanila at ang bawat isa po sa amin ngayon na naririto po. At
Ito lamang po aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y umawit ng dalawang hymno. The old account was settled. Ready, sing. There was a time on earth when in the book of head an old account was standing for sins yet I forgave. My name was at the top and many things below. I went unto the keeper and settled long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, for he washed my sins away. When the old account was settled long ago. Second verse. The old account was large and growing every day, for I was always sinning and never tried to pay. But when I looked ahead and saw such pain and woe, I said that I would settle. I settled chorus long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, for he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Third verse. When in the cloud behold my Savior's home above, I'll sing redemption story and praise him for his love. I'll not forget that book with pages white as snow, because I came and settled long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, for he washed my sins away. When the old account was last verse. O sinner, trust the Lord, be cleansed of all your sin. For thus he hath provided for you to enter in. And then if you should live 100 years below, up there you'll not regret it. And you settled long ago, long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, for he washed my sins away. When the old account was settled long ago. Amen. Next song, Victory in Jesus. Ready, sing. I heard an old story, how the Savior came from glory, how he gave his life at Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. So victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming love. He loved me ere I knew him, and all the love is to him. He plunged me to victory. For the second verse, lahat lang po ng mga ladies. Flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again, and Now, lahat po ng mga gentlemen. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Sabay sa chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the Last cleansing flood.
I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Last chorus. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Tawagin na po natin ang ating special number. Kay Jesus ini aalay ko, sa Kanya ang lahat. Akin siyang iibigin, magpahanggang sa wakas. Inialay ko, iniaalay ko sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Kay Jesus ini aalay ko, paluhod sa paanan. Kamunduhay tatalikdan, kukupin mo ngang tunay. Inialay ko,
Sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko. Sa'yo ang lahat, O Kristo, iniaalay ko.
Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po tayong nagpapasalamat sa sa Panginoon. At tayo po ay, kung tatanaw ang Diyos mula sa langit, ang Diyos po ay nagagalak at natutuwa po sa atin na tayo po ay makita niyang naglilingkod at nagsasama-sama po tayo. Biglang umulan mga kapatid, wala ba kayong mga naiwang sinampay sa bahay? Mayroon, oo. Nako, talaga naman ang panahon natin ay paiba-iba. Anyway, the show must go on. Kinakailangan po tayo magpatuloy sa Panginoon. Last Sunday ay pinag-usapan po natin the woman and the hem of God's garment. At nakita po natin ang ginawa ng Panginoon sa babaeng may issue of blood for ilang taon yon mga kapatid kung kayo ay nakikinig? Ilang taon? For almost 12 years, siya po ay inaagasan ng dugo. Buti, buhay na buhay pa siya mga kapatid. Nagawa pa niyang nakalapit sa Panginoon. Nakita po natin ang ginawang miracle ng Diyos sa kanyang buhay at walang nakitang ibang pananampalataya sa lugar na yon na matibay at talagang may pananalig sa Panginoon kundi yung babae lamang na yon. And this time ay pag-uusapan natin, aatras lang po tayo. This is a series of topic na pag-aaralan po natin. Tumayo na po tayo at buksan po natin muli sa aklat po ng Marcos. Aatras lang ako ng isang kabanata at kukuhain ko lang po yung pinakatema nitong mga subpoint ko for the previous week ng ating pag-aaral. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Good morning mga kapatid. Amen. Mark chapter 4, verse 35. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. And there arose a great storm of the wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Ang ating pong key text ay nasa verse 38. Verse 38, And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Jesus Christ, our Master. Sa original na word na Master ay didaskalos, ng ibig sabihin, Rabbi, a teacher who knows everything concerning about God. The duties of man, lahat ng mga bagay, kaya tinawag siyang Master. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po kami sa pag-aaral po ng inyong mga salita. Hindi lang po ito para sa outline, hindi lamang po ito para mapakinggan namin, kundi ito po'y pagkain, napakahalaga. Mahalaga ito, Panginoon, sapagkat pagkain ito ng aming kaluluwa, ng aming espiritu, upang kami ay lumalim pa, tumibay kami. At nang sa ganon, dakilang Diyos, ay maihiwalay kami sa makasalanang sanlibutan ito at makita ang kaibahan ng Kristiyano na naglilingkod, na nagpapatuloy, Panginoon. I-bless niyo ang inyong mga anak, i-bless niyo po kami, i-bless niyo po ang inyong mga salita, i-bless niyo po ang inyong lingkod. Maging kalakasan namin ito at pag-iwan namin at pag-alisa namin sa lugar na ito, Panginoon, taglay namin ang panibagong kalakasan. Maraming salamat po, maging sa pagbuhos ng ulan at magiging malamig po ang aming paligid.
Ito po yung aking hiling at panalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Didaskalos, ang ibig pong sabihin, master, a teacher, one who teaches concerning the things of God and the duties of man, one who is fitted to teach. Okay? Bihasa, marunong ito. Alam niya. Ibig sabihin, talagang pwede siya sa lahat ng bagay. One that is fitted to teach. The teacher of the Jewish religion. Alam niya po ang kanyang sinasabi. Alam niya po yung kanyang itinuturo. Talagang may kaalaman po siya. He has a great power as a teacher. At he can control. Kaya po siya tinawag na master. Kayang-kaya niyang ilapit ang mga tao sa kanya. Katulad ng mga leaders na nabanggit po natin. Andyan si John the Baptist, andyan si Paul, andyan si Moses sa Old Testament. Talagang they are great. They are master. Mastery, meron po sila. Pero ang pag-uusapan po natin, hindi tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That's why our topic, Jesus, our Master. He is very proficient when it comes to authority, having the authority over another. That is the Master, mga kapatid. I hope na iintindihan nyo na po itong pinag-uusapan natin. A person with a high level of knowledge. Ano po? Kaya yung mga nag-aaral sa atin, pagkatapos po ng 4 na kurso, at gusto nyo pang bumihasa at maging bihasa pa, magdadagdag pa kayo ng another year. Okay? Katulad sa ating Bible school, meron tayong basic. Pagka 1 year lang, basic lang. Okay? Yung mga systematic theology, pag-aaralan na dyan. Pagka gusto mo pang ipagpatuloy, hanggang 3 taon, meron tayong tinatawag na College of Theology. Now, kung gusto mo nang maging bachelor at talagang degree, ay pwede ka nang magdagdag ng 1 taon para maging Bachelor of Theology, major in education. Mga ganyan, mga kapatid. Now, sa pagkatapos ng 4 years, meron pa kaming tinatawag na masteral. Okay? Yung 4 na taon, dadagdagan mo pa ng another year para maging, kumbaga, hindi naman para makabisado mo, kundi talagang yung level of thinking. Talagang magaling, mahusay. At iyan ang maganda. Kaya po, iyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Makaalam tayo, dumunong pa tayo, mag-aral pa tayo, matuto pa tayo. Kaya makikita mo ang mga taong matatalino at mahuhusay. Tahimik lang. Marunong siyang mag-observe. Hindi katulad ng mga taong walang alam, wala nang alam, sila pa yung madaldal. Okay? Ino-overcome, kumbaga tinatakpan yung ganong klase ng kamangmangan sa pamamagitan ng blah, 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 blah. Kasi may mga taong ganon, mga kapatid. Alam niyo, mas madaldal, mas mangmang. Kaya be careful with our mouth. Be careful with our tongue. Slow to speak. Mabagal ka lang. Simple ka lang. Okay? Hindi ka madaldal. Ang madaldal lang dito ngayon, ako mga kapatid. Okay? Pagdating sa loob ng bahay, ang madaldal na. Ang nanay. Utos na ng utos yan. Okay? Sila na ang master of the house. Okay? Alam na nila kung ano ang gagawin sa loob ng bahay. Alam nila kung nasaan ang dumi. Alam nila kung nasaan ang mga gamit. Kapag may nawawala, tanungin nyo ang nanay. Alam po nila yan. Okay? Master sila dyan. At, pero sa church, mga kapatid, ang master dito, hindi rin ako. Okay? Ako po ay katiwala lang ng ating Panginoon. Ang ating tunay na master ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. That's why He was considered as the omnipotent, the all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Taglay niya ang kapangyarihan ng langit, ng mundong ito, sa lahat ng dako, mga kapatid, siya po ay merong kapangyarihan. At nabasa naman po natin, nagulat ang mga disciple, di ba? Even the winds, even the seas, obey Him, ang sabi po dyan, di ba? They feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this? No, nakita nila, anong klaseng tao ito, mga kapatid? Hindi nila nakita, siya ay tao, siya din ay Diyos. Mga kapatid, sana areglado po sa atin yan. That our God is
100% God and 100% human. Hindi siya 50% na tao at hindi 50% na Diyos, mga kapatid. Siya ay 100% na tao. Areglado tayo doon, mga kapatid. At may mga kilala tayo na ang paniniwala nila kay Kristo ay tao din siya. O walang problema doon, mga kapatid. Pero ang di nila kayang paniwalaan, we believe also that Jesus Christ is 100% God. Mga kapatid. Mga kapatid, He is omnipotent, the all-powerful, omnipresent. God is everywhere. Sa lahat ng dako, ang Panginoon ay nandyan. Nasa puso mo, nasa tahanan mo. If there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them, mga kapatid. Kaya, hindi mo pwedeng baliwalain si Kristo. Siya po ang ating master at hindi lamang po omnipresent but also omniscient. When I say omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya nga po, ultimo buhok na hindi natin kayang bilangin. Ultimo dami ng bituin sa langit ay hindi natin kayang bilangin. Bukod tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ang lahat ng bagay. Kahit ngayong oras na ito, alam ng Diyos ang iniisip mo. Alam ng Diyos ang tumatakbo sa isip mo. Alam ng Diyos kung ano ang problema mo bago ka pumunta rito. Alam ng Diyos kung saan ka pupunta. Alam ng Diyos kung ano ang tinatahak ng damdamin mo. Kaya nagpapasalamat po tayo. Didaskalos, our God, master all of these things. Alam ng Diyos ito. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. You can not serve 2 master. Mga kapatid, sana alam po natin yan. We cannot serve our work with our God. Both. Bagamat naglagay ng ang Diyos ng tamang oras. May panahon tayo dito, may panahon tayo dyan, may panahon tayo sa ganito, pero hindi po pwedeng nawawala ang Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo pwedeng magkaroon ng maraming master. Diyos-Diyosan, mga kapatid. Kaya nga ang mga disciples, ang sabi niya, the disciple is not above his master, but everyone that is perfect shall be as his master. So mga kapatid, tayo, pag nagpapakilala tayo, unang-una natin binabanggit pangalan natin eh. Okay? Sinasabi natin, ako nga pala si Pastor Mike, Lord Michelle Digan. Yan ang pangalan natin, mga kapatid. Ako, ang pangalan ko yan. Marami akong pangalan. Marami kayong pangalan, mga kapatid. Ano bang mga pangalan ninyo? Pag tumanda na ba kayo, yan pa rin ba pangalan nyo? Ha? O iniiba nyo na? Pero, tandaan po natin na kapag binabanggit ang pangalan natin, lagi nang nakakabit dyan ang pangalang Kristiyano. Kaya hindi ka lamang Ma'am Joyce, Ate Milka, Pastor Sam, Preacher Wilson, Sister Carmelita. Kaya ko bang banggitin lahat? Kay, hindi ko kakikabasado mga kapatid eh. Ay, nakalimutan ko, magtatampo na naman to. Sean. Okay. Brother Sean. Elisha Solomon, Digan. Okay. Hindi lang yan, mga kapatid. Lagi at lagi, kung mayroon mang nagsasabing judge na ganito ang kanyang pangalan, tapos may mga pangalang nagsimula sa may titulo, tapos pangalan mo, tapos magtatapos, may ano bang mga pangalan yung pagkatapos banggitin pangalan mo, may kadugtong sa dulo. May RN, may MD, ang binigyan mga pangalan yan, ano? Ibang klase. Kayo ba'y nagbabalak na madagdagan pa yung pangalan ninyo? Mag-aral kayong mabuti para kung gusto nyo maghalimbawa, dagdagan yung pangalan nyo, maging doktor, may doc na sa harapan bago ang pangalan ninyo. Diba? Now, mga kapatid, iyon ay titulo lamang sa lupa. Pero once ikaw ay naging Kristiyano, tandaan mo, nakakabit sa iyo ang pangalan ni Kristo. Ikaw ay testimonya. Ikaw ay may kapangalan. Ikaw ay isang mananampalataya. Kaya dapat naiintindihan po natin yan, na sa lahat ng dako, sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, ikaw ay mananampalataya. Hindi ka lamang
isang Kristiyano naniniwala na relihiyoso at alam ang doktrina, kundi meron kang identification. May pagkakakilanlan ka. Saan ka man mapunta, saan ka man naroroon, ano man ang iyong ginagawa, ikaw ay isa pong mananampalataya. Ang sabi nga ni John Calvin, outside of Christ, there is nothing worth knowing. Na ikaw ay isang mananampalataya. We don't just confess that we believe in God in general, but we believe in God and how He was revealed Himself in Scripture through us. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay Kristiyano, tandaan mo, malaki ang pananagutan mo bilang isang mananampalataya. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 1, at ako, mga kapatid, sabi ni Pablo, nang pumariyan sa inyo ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patutuon ng Diyos, sapagkat aking pinasiyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban na si Kristo. Kaya mga kapatid, hindi ka lang Kristiyano. Hindi ka lang miyembro ng church na ito. Hindi ka lang isang Baptist. Ikaw ay isang mananampalataya. Mga kapatid, idinidiin ko yan, idinidiin ko. Sapagkat bitbit natin sa atin ang pangalan ni Kristo. Ikaw ay mananampalataya. Kaya nga po, ang sabi ng Hebrews chapter 1, na ang Diyos na nagsasalita nung una pang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, kaya ikaw bilang Kristiyano, nagsasalita ang buhay mo. Sa panahon natin, binanggit ng Hebreyo, mula pa sa mga magulang natin, mula sa mga propeta, sa mga Old Testament, na sa hanggang panahon natin ay nagsasalita ang pangalan ni Kristo sa buhay ng mga Kristiyano. Sana po makita po natin yan. Amen po ba mga kapatid? Bakit hindi na kayo umaamin? Bakit parang inaantok na kayo? Mga kapatid, napuyat ba kayo? Kasama ko ba kayong natulog ng alas 4, alas 5 kanina, mga kapatid? Kanina, alas 3 na. Ano pa ako, mga kapatid? Bibiling-biling pa ako habang meron akong katabi na ang sarap-sarap ng tulog. Ang sarap-sarap din dito. Sabi ko, nakakaingit naman itong mga katabi ko. Ang sasarap matulog, mga kapatid, alas 3 na. Sa sobrang tagal ko ng tulog, mga kapatid, inabot ako ng gutom. Pirin mo, yung bang hindi ka makakatulog, hindi ka na makakatulog, inabot ka pa ng gutom ng madaling araw, mga kapatid. Hanap ako ng pagkain, mga kapatid. Buti na lang, pagbukas ko ng rep, ang daming tubig, mga kapatid. Pinainom ko. Tapos naghanap ako sa freezer, may nakita akong ice cream. Mga kapatid, kinain ko. Nung may nakita ako, may nakabalot na McDonald's, mga kapatid, nahiya ako. Sabi ko, kanino kaya ito? Ang ginawa ko, mga kapatid, dahil yung tinapay, nakausli yung karne, yung chicken na yon. Mga kapatid, ang kinain ko yung karne, hindi yung tinapay. Magkaroon lang ng laman siyang ko. Mga kapatid, inaantok ba kayo? Bakit parang ang pupungaw ng inyong mga mata? Marami yata kayong iniisip. Ha? Marami ba kayong iniisip ngayon? Ha? Magtuon muna kayo ng pansin dito at pagkatapos ng mga kapatid, pilitin ko matapos. 30 minutes na lang pala ako, mga kapatid. Kaya pa ba? Kaya pa? Amen, mga kapatid. Pagkatapos nito, pwede na kayong mag-business, okay? At kanya-kanya na tayo. At ang aking panalangin sa inyo ay pagpalain kayo ng Panginoon. Nabitbit ang pangalang Kristiyano because number 1, doon sa unang na pag-usapan, He is the master of disease. Siya ang merong kapangyarihan pagdating sa mga may karamdaman. Pinag-aralan na po natin noong una. The woman who had an issue of blood, na meron siyang mahabang panahon na walang gumagamot sa kanya. Naubos ang kanyang pera. Ang sabi nung pinag-aralan po natin, habang tumatagal, mga kapatid, imbis na siya'y gumaling, lalo pa siyang nagiging malala. Mga kapatid, tandaan po natin that our Jehovah Rapha, our God that healeth, walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Huwag tayong lalapit kapag meron na tayong sakit. Huwag tayong mananalangin. Manapa, kinikilala na natin, bago pa dumating ang sakit, alam na natin kung sino ang tatawagan natin. Alam na natin kung sino ang lalapitan natin, mga kapatid. Hindi tayo lumalapit sa mga kwak-kwak, sa mga kempoy.
Hindi tayo pumupunta kung kani-kanino nagtatawas. Hindi tayo pumupunta kung sa mga nag-i-espiritista, mga kapatid. Tumatawag tayo bilang Kristiyano. Kaya ako sinasabi kanina, Kristiyano ka dahil dapat ang tinatawagan mo ay walang iba kundi si Kristo. Mga kapatid, sa lahat ng problema, ng sakit, ang sasabihin ng doktor, pag wala na sila, nakakagulat nga, di ba? Sasabihin ng doktor, pakinggan nyo Mister, ginawa na po namin ang lahat. Oh. Di ba? Ang ganda ng salita niya, una, ginawa na po namin ang lahat. Ibig sabihin, sa kanilang pagiging bihasa, ang sasabihin nila sa iyo, ginawa na po namin ang lahat. Mga kapatid, pag narinig mo yun, ang ganda ng assurance na okay ang pasyente. Pero ang mabigat dito yung kasunod. Ginawa na po namin ang lahat, pero hindi na po namin kaya. Iyon ang pinakamasakit. Pero mo, sinabi nila, ginawa ko na ang lahat. Binuhos na namin ang lahat. Mga kapatid, alam nyo sa pagdodoktor, alam nyo, yung mga na-hospital sa inyo, hindi naman isang doktor lang Lalo kapag nanganganak. Malay ko, hindi ko pa naman naranasan mga anak. May OB ka, may surgeon ka, may anesthesiologist ka, may pedia ka pagka nanganak pa. May yung OB mo, mga kapatid, ilang doktor yan? At kapag nasa critical ang mga anak, di ba? Nag-uusap-usap yung mga yan. Tapos sasabihin nila sa iyo, ginawa na po namin ang lahat. Tapos sasabihin nila, ang tanging kailangan na lang po natin ay manalangin. Mga kapatid, ano ibig sabihin sa isang may katawan na may sakit? Hindi ko alam mga kapatid, kaya kung gusto nating malaman ang ibig sabihin ng alagaan ang pangangatawan, asikasuhin ang katawan, tanungin mo ang may cancer kung gaano kahalaga ang bawat segundo ng kanyang buhay. Alamin mo sa isang taong naghihingalo kung gaano kahalaga ang bawat hangin na kailangan niya. Tingnan mo ang isang taong may sakit sa dugo kung gaano kahalaga ang dugo para sa kanya. Unless makilala natin si Kristo, mga kapatid. Kaya minsan di natin napapansin Hindi natin parang ayaw nating alagaan, ayaw natin tingnan pansin ang ating kalusugan. Mga kapatid, alagaan yung katawan ninyo. Mag-exercise kayo, kumain kayo ng tama. There is big difference between enough and glutton. Yung tama na, okay na yon. Kagabi nga, pag uwi ko nagluto si Mrs. ng isda, tsaka may kanin, okay na yun. Kaya lang, ang appetite natin, pag nasanay na may isda, may gulay, may sabaw, may dessert, ako mga kapatid, minsan masyado ng, ang tawag dito, ang katawan natin. O kita nyo, hindi nyo ako masabay, mga kapatid, di ba nakatingala kayo? Masyado ma-demand yung katawan natin sa pagkain. Tama po ba? Pag nakakita ka ng pagkain, wala kang pambili. Hintay mo yung panahon. Magkapera ka. Pag nabili mo naman, hindi mo naman makakain. O katulad lang last kahapon, Friday, isang mabait na pastor natin ang ikinasal. Mga kapatid, first time ko na kami ay magkaroon ng reception sa Eat All You Can. Hindi ba sa Eat All You Can lang dyan sa tabi-tabi, mga kapatid? Talagang Eat All You Can, mga kapatid. Yung 1,000 o 1,2 na ngayon, dati 800 lang Grabe, mga kapatid. Nagkaroon lang ng konting discount dahil nga nakuha yung 200 na kakain, so nagkaroon ng 30% discount. Mga kapatid, yung 1,000, hindi mo kayang ubusin. Lalabas sa mata mo. Mahirapan kang, ako lalo pa sa edad kong ito may tatanda pa ba sa amin ni Sister Mars? May edad pa ba sa akin? Pag may edad ka na, dapat ang pagkain mo, hinay-hinay ka na lang. Lalo sa gabi. Dahil pag nabusog ka sa gabi, ang hirap mo matulog. Hindi mo alam kung saan lalagay yung tiyan mo. Hindi ko makatulog. Totoo. Kasi nararanasan ko minsan napasarap ako ng kain Ang lakas ko pa man din sa kanin.
O, di ba? Yung iba sa atin, parang construction kung kumain. Isang kutsarang ulam, gabundok na kanin. No, kapatid, ganyan eh. Pero hindi natin alam na kung ano yung kinakain natin, yun ang nagpapahirap sa atin. Yun ang nagpapasama sa atin. Alam nyo, napag-aralan ko lang na bawat type ng ating dugo, type A, AB, O+, may mga dapat na, yun lang dapat ang kinakain ng mga type. Hindi po pwedeng naiiba. Mag-iiba yung hormones, mag-iiba yung balanse ng dugo natin. Dapat, kung ikaw ay type O, dapat itong mga madalas mong kainin para mas fit. Kung type AB ka or A, kailangan ito lang ang kainin mo. You research for it. I am not in the position para pagdating sa mga medical. I could learn, I could study it. Pero I'm not in the position. Pero tip ko lang yon. Alamin ninyo. Naranasan nyo bang kumain ng puro kay barbecue? Hirap. Talaga naman yung baboy na yan, talagang baboy talaga mga kapatid. Kaya nga tinawag na baboy. Ano ulam nyo? Sinigang na baboy. Bakit? Kita mo, baboy talaga eh. Hindi sinigang na baboy, dapat sinigang na gulay. Huwag sinigang na baboy. What I'm saying is that God is the master of disease. Jehovah Rapha. I've witnessed, nakakita na ako mga kapatid, I've seen it, talagang brink of death, talagang ang Diyos lang ang pwede lapitan natin. At makita natin sa istorya that He is also the master of death. Ang grave of death, mga kapatid, the shadow of death, He conquered it. Na-overcome ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga ni David, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Mga kapatid, kahit sa panahon ng kamatayan, walang iba, kundi si Kristo lang. Grabe yung nababalitaan ko ngayon. Move it at saka joyride, mga kapatid. Nagtatrabaho, nakabilad, nagpupuyat, pagod sa makina. Mga kapatid, merong sasakay. Anong gagawin? Uundayan na lang mga kapatid, ganun oh. Itong lately, nag-post ako ng konti sa mga bali-balita about the politics, mga kapatid. Nung bumungad naman sa akin, puro patayan. Andito yung mga eskwelahan, may mga estudyante papasok, na-depress, mahina ang mental health niya, mga kapatid. Nagbabaril sa loob ng estudyante. Andito naman yung isang vlogger na ito yung kanyang mga kagrupo, mga kapatid. Pagbaba ng sasakyan, pinagraratrat na yun. Mga kapatid, puro patayan. And we cannot excuse. Ako, kayo, we always in the shadow of death. Kaya mag-iingat tayo, mag-iingat ang mga anak natin. Maging alisto, maging maayos kayo, at bago kayo umalis, you always pray to God, God, protect me. Ibang klase ngayon sa panahon natin. Ako, nagbumotor ako, mga kapatid. Anytime, can happen. Pastor Sam ngayon, nagmumotor na rin. Preacher Wilson, may bagong motor. O si Kuya Derek, nagmumotor din yan. O. Lahat tayo, malibang kay hindi pinayagan magkamotor. Lahat tayo. Kaya mag-iingat po tayo, pero ang buhay ng kamatayan, ang kamatayan mga kapatid, nasa Panginoon. Kaya kung ikaw ay nasa Panginoon, katulad ni Jairus, yung kanyang anak, sabi ng mga disciples, pupunta ka pa, patay na yung anak mo. Tapos pagdating ng Panginoon doon sa bahay ni Jairus, dyan sa chapter 5 mga kapatid, pinagtatawanan pa siya. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi siya patay. Pero bago dumating ang Panginoon, nandun na yung mga kamag-anak, andun na yung mga mahal sa buhay, nag-iiyakan na sila. Pero nung dumating ang Panginoon, ang sabi, the damsel is just sleeping. Yung babaeng ito ay natutulog lang. Pinagtawanan siya mga kapatid. Death is real mga kapatid. Ang kamatayan ay totoo, it is sure, it is surprising mga kapatid. Nakakagulat ang kamatayan. Anytime it can happen to me, it can happen to you. Lahat ng mga nakaranas ng ibig sabihin ng kamatayan, mga kapatid, kamatayan sa anak mo, kamatayan sa tatay at nanay, kamatayan sa mga loved ones natin, we know it. Doon sa may paraiso, ako'y
Doon kami dati nangungupahan. I've seen it, mga kapatid, kung paano ang lupit ng kamatayan. Buhay. Pero makikita mo, palpatory, unti-unti nang nag-iiba yung itsura niya at kulay ng kanyang balat. Nagiging kahoy. I've said this, nung kami ay pupunta na ng church, ang nanay ko, alam ko, parang kinutuban na ako, sabi ko, Panginoon, hindi yata. Ewan ko kung totoo, oo, Panginoon. Pero we will go. Ang sabi ko sa nanay ko, humalik ako sa noon ng nanay ko, nanay, mag-church lang kami. May anak na tayo nun. Tatlo na sila. Mga kapatid, ang nanay ko, iniwan ko sa loob ng bahay. Walang tao. Nakatingala sa kesame. Hindi gumalaw ang kanyang mata. Hindi nag-blink. Pero may kutob na ako. Pero nakikita ko may pintig pero mahina. Sabi ko, Mami, mag-church lang kami, babalikan namin kayo. Pagdating namin ng church, pagkatapos ng church, sabi ko kay Tol, pumunta ka na ng bahay. Tumawag na tayo na ambulance. Ilang beses na stroke ang Mami? Mga tatlo, apat. Mga kapatid, I've seen how cruel death is. Baka hindi nyo nare-realize, mga kids, ha? Hindi biro ang kamatayan. But Jesus Christ is the master of death. He's not only the master of disease. Kaya ang sabi ng mga disciple, Master, carest thou not that we perish? Kaya ko po idinidiin ito sapagkat gusto nating establish na bilang isang Kristiyano na ang master ng buhay natin ay walang iba kundi si Kristo. Siya ang magmamaneuver, siya ang magkokontrol, siya ang may kaalaman, siya ang may kapangyarihan. That's why hindi ko maisip kung bakit may mga Kristiyanong hindi tumatawag sa Panginoon. Last Sunday, I will just continue that God is the master of deep. Binasa po natin. Ang susunod nating lesson, that God, not only the master of disease, master of death, master of the deep, kasi natakot yung mga disciple, bago dumating itong mga miracle nito, mga kapatid, pinakita na ng Diyos. Kasi pupunta sila sa may mga karamdaman. Pagpasok ng chapter 5, papasok na sila dun sa may mga may sakit. And God also is the master of the demonic. What is my conclusion, mga kapatid? I will end. That God will demonstrate His power over all situation. He has the master of the power in every situation, in our problem, even in our difficulties, even in danger. I will end my story, mga kapatid, this message, na kung talagang buong-buo ang pagkakilala mo kay Kristo, hindi mo pababayaang hanggang dun ka lang. Kikilalanin mo pa siya sa kanyang mga salita kung sino si Kristo sa buhay po natin. If you know this, mga kapatid, you will not neglect to pray. You will not neglect to hear God's message. Titibay ka. Alam na alam mo bilang Kristiyano kung saan ka lalapit, saan ka titindig, sino sasandalan mo, kung sino lalapitan mo, kapag kakilala mo ang master ng iyong buhay. Huwag sa asawa. Kayong mag-asawa, pag-usapan ninyo na tayo'y magtiwala sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon, alang-alang sa mga anak natin na susunod. At kung nag-iisa ka naman, manatili kang naglilingkod sa Panginoon. At kung ikaw ay nag-iisa lang bilang isang anak, manatili ka sapagkat ang Diyos na tinanggap mo ay nakakaalam ng lahat ng bagay. He is omnipotent, omniscient, omnipresent sa lahat ng ito. Mga kapatid, gaano mo kakilala ang Master? Ang sabi ng mga disciples, Master, carest thou not that we perish? Hindi lang nila alam. Pero nakulangan ang Diyos sa pananampalataya sa kanila. Pero that time, inihanda na sila, sapagkat papasok na ang chapter 5,
dahil may mas matindi silang kakaharapin pang mga problema. Mga kapatid, what is the issue? Marami tayong kakaharapin. Kailangan mo ng wisdom, hingin mo yan sa Panginoon. Sa Kanya lang manggagaling. Kailangan mo ng kalakasan, sa Panginoon manggagaling. Maayos ang pamilya, maayos ang lahat ng ito. Lahat yan, mga kapatid, walang iba kundi sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat for your message. Our Jesus Christ, our Master. Tumayo po tayong lahat. And as we contemplate to this message, that God is the master of disease. He is the master of death. Master of deep. And master of demonic. Kaya kumpleto, mga kapatid. Hindi sa isang aspeto lang na, opo, pastor, nakakilala na ako sa inyo, sa Panginoong Hesukristo, na i-share na sa akin ang kaligtasan. That's not enough, mga kapatid, na titigil ka na doon. Yes, God settled already your soul, your eternity in heaven. Pero habang ikay nasa lupa, kilalanin mo pang mabuti ang Diyos sa buhay mo. Salamat, pinakilala sa atin ang ating tagapagligtas. Pero hindi titigil doon, mga kapatid. We have to learn more about our God. Pag-aral pa tayo, kilalanin pa natin that Jesus is our Master. We will open the altar sa anong paraan kayo kinausap ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng meron tayong ibang sinasandalan, meron tayong paglilingkuran kapag ka Sunday. Nagdadalawang isip pa tayo na uunahin ko pa ba ito o ang Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, they call themselves Christian, pero makikita mong walang testimony. You cannot even see them even Sunday. Sila yung mas maraming may kailangan, sila yung mas maraming struggle, sila yung mas maraming may nakikita. Kaya hindi tayo pwede, mga kapatid, na pag ganun-ganun lang. You pray for me and I pray for you. We pray for each other. Pag-pray natin ang church. Wala naman tayong ibang tinataas dito, wala tayong ibang binibigyan ng kapurihan. Pero ang tao, madaling matisod, madaling masaktan. Aayaw na lang bigla with the petty things na nangyayari. Hindi talaga nakatingin sa ating Master. Hindi talaga nakatingin kay Kristo. Kaya tulungan po natin ang bawat isa na maging matatag, maging malakas. O Panginoon, marami pong salamat. We will have a series of topic regarding po sa aming Master, our Savior, Jesus Christ. Tulungan niyo kami, Panginoon, na huwag mabago ito. Kayo lang, Panginoon, ang aming pinaniniwalaan, sinasampalatayanan. Sa paglapit po ng inyong mga anak, tulungan niyo po kami na maging matagumpay sa buhay na ito. Tulungan niyo, Panginoon, inyong mga anak na nagsilapit. Batid niyo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At amen.
Awit po tayo. Haven of Rest. While we are preparing for our offering, tayo po ay aawit sa Panginoon. And then habang kumakanta po tayo, you just stand up and give your offering sa Panginoon. Ready? My soul in sad exile was out of life's sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice. And I entered the haven of rest. Chorus. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Number 2. Sige lang po. You can come at magbigay po sa Panginoon. To his tender embrace, in faith, taking hold of the word. My fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep. Ilang stanza pa, Brother Sean? Isa pa? Okay. Tayo na po tayong lahat. In Jesus, I'm safe evermore. How precious a trust that we all may we glide like John the beloved, so blessed. on Jesus' strong Where no tempest can harm, secure in the haven of rest. Chorus. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wild seas no more. The tempest may sweep over wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Tutungo na po tayo sa ating offering and then benediction na po ako. Yung benediction ko mga kapatid bilang basbas mula sa Panginoon, lagi nyo pong i-claim ha. Huwag nyo hahayaan na hindi ko kayo ma-bless. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon, okay? At balik kayo sa eskwelahan, tatrabaho kayo. Iba sa inyo ay mga full-time naman nanay, trabaho, okay, budget, kaso sa mga ganito. Yung mga maliliit natin, same also. I-bless ng Panginoon. Kaya yung aking benediction ng Sunday ay napakahalaga po. Ang nawawala dyan, yung mga mananampalataya na wala akong blessing talaga, mga kapatid. Okay? Napakahalaga yan. The hands of the presbytery na may kamay ng basbas ng Panginoon. Okay? So, magpe-pray na po ako. Lahat po ng naging bahagi nito ay pagpalain kayo lalo ng Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat for this gathering, for this worship,
sa aming mga awitan, sa aming pagbibigay. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak. And we recognize the Master of our soul, our Savior, Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat. Kami po ay muling nakapaglingkod. Bagamat hindi ito enough compared sa isang linggong inyong pagpapala. Kaya po sa pagtataas po ng kamay ng inyong alipin, patuloy niyo pong igagawad ang inyong masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Bless niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. I-bless niyo po ang offering na ito. Maging mabunga ang aming mga buhay pagkatapos namin maglingkod sa inyo. O dakilan Diyos, patuloy niyong kausapin ang mga kapatirang na hindi namin alam kung ano ang kanilang nasa loobin. Kayo na po ang siyang gagawa sa kanila. I-bless niyo, Panginoon, maging mga nakakasama namin sa online. Tuloy niyong pagpapalain ang gawain po dito sa silangan. Maging instrumento kami, Panginoon, sa pagpapalaganap pa ng inyong ebanghelyo dito sa aming lugar. Lahat ng ito ay aking panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Make choir practice, okay? And then may mga gustong mag-business, walang problema. I enjoy your hardship. Kung meron kayong mga ako rin mga kapatid, gusto ko rin magtindi. Okay? Pero fellowship muna tayo sa choir natin and then magkamayan po tayo. Again, salamat Glyza for coming. I hope you could come again at muli kang bumalik. Classmate mo, Ate Nika? First year pa lang. Okay, first year. Ano ba tawag? Freshman. Okay, anong freshman? Paano naging freshman? First year. Ibig sabihin, may sa college, sa ano nyo, may ano kayo, halo-halo. Okay, anyway, maraming salamat at purihin ang Panginoon. Ate Glyza, nakasama ka namin. Okay, meron pa dito. Okay, of course, Mami Shari, nabalitaan namin, bumaha daw ng sopas dun sa lugar nyo. Sayang, di namin natikman. Natikman din ba nila yung natin doon? Chowpan natin? Hindi nyo natikman naman yung chowpan namin. Okay, sayang. May natira pa no? Pero anyway, again, maraming salamat Kuya Derek for coming. At I hope na makasama natin si Kuya Mark. Mark ba? Marlon? Mark, okay? At pagpalain natin ang bawat isa, bless natin ang bawat isa, kamayan po natin. Okay, magandang umaga at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you.